Magandang buhay po uli mga clickers. Sama-sama na naman tayo sa moment na ito. At syempre po before we proceed, wag po nating kakalimutan na mag-like at subscribe po sa YouTube channel ng Faith Watch TV. Okay. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Siyempre po, tuwing Enero po, no, pagsapit pa lang po ng bagong taon, alam po na nakararami, lalo-lalo na po tayo mga Pilipino. Ang pagsapit o kapistahan ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno dito po sa May Quiapo. At kung dati po sa Quiapo lang po nangyayari ito, ngayon po sa iba't ibang panig na po ng ating bansa. At nakakatuwa po, no, maski po ang ating mga kababayang OFW, may naita nga po ako dyan po sa Singapore ay nagse-celebrate na rin ng traslasyon nila dyan po sa may Singapore. Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. At nito nga pong nakaraan, matapos po ang 3 taon ng pagkakahinto dahil sa pandemya, ay muling isinagawa ang traslasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At kung atin pong maalala, no, tinataya pong nasa 6 na milyong deboto ang sumama. Ang tinagal po ng traslasyon ay 14 hours, 59 minutes and 10 seconds. Imagine. At nakapasok po ang andas ng senyor ganap na 7:44 ng hating gabi po. Kung papansinin niyo po, talaga ito po yata yung pinakamabilis sa traslasyon sa isang dekada. At ako nga po nagulat sa sobrang bilis ng traslasyon. Ngunit gayon pa man, mabilis man, mabagal po ang traslasyon, isa lamang po nakakatuwa, nagbalik na po ang prosesyon at natapos po ang pandemya. Natapos po ang prosesyon, ang pista ng matagumpay. Kaya po, Viva, Senyor Nazareno. Dinarangal ka namin, Nuestro Padre. Naku, maraming salamat din po sa ating mga kapatid na mga mamamasan na talagang nagsakripisyo para na po maihatid muli ang ating poon sa Basilica Menor. Jesus Nazareno, At syempre, January na nga, papasok na muli ang iba't ibang mga kapistahan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam niyo, kapag talaga naririnig ko po itong kanta na to, no, talagang sumisigla yung aking pakiramdam. Kasi pa kung hindi niyo po maitatanong, talagang since ako po ay mula pagkabata po, meron na po kaming devotion, no, affection dyan po sa Poong Nazareno sa Quiapo. Na madalas ay nabibigyan ng misinterpretasyon ng iba't ibang mga tao, lalo na ibang pangkating panrelihiyon. Magulo nga ba? Puro balyahan lang daw? O baka naman may sistema? Kaya nga po mga clickers, ngayon po ay bibigyan linaw natin yan, hindi lang sa madalas naman nating nalalaman na sa mga telebisyon, sa mga balita na parang puro kaguluhan daw, baliyahan lang daw yung nangyayari sa debosyon sa Nazareno, lalo-lalo na tuwing traslasyon. Bibigyan linaw po natin yan. Muli po, ngayon po ay makakasama po muli natin ang ating kapatid na hindi lamang po siya masabi nating eksperto sa larangan ng pagdedebosyon. Siya po mismo ay deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya po mga clickers, i-welcome po muli natin si Brother Jericho Macaranas. Bro! Hello po, magandang buhay sa atin mga clickers. Yes, maraming salamat. Thank you bro at Happy New Year. Siyempre. Happy New Year. Viva Jesus Nazareno. Yes, Viva Senyor. Yan, alam naman natin yan na talagang lagi tayong tinutugis dito ng mga iba't ibang tao. Kahit minsan talaga, minsan mga kapwa natin mga Katoliko dahil
Oo. puro balyahan lang daw. Alam bro, Oh, siguro simulan natin to, no? Ikaw, yung karanasan mo ngayon. Kasi 2024 eh. oo, Bago. no. Bagong-bago. Actually, kapatid, no. Medyo 8 years bago ako nakasalang ulit, no. Mm, Dahil ako'y pumasok ng seminaryo, tapos nagka-cancer. mm, Tapos, after 8 years, ngayon lang ulit ako na pumasan, no, ng lubid at nakalahok dito sa Traslasyon 2024. At kakaiba yung experience natin ngayon. At yun nga, dahil ito ay parte ng aking pag-aaral noon at mm, marami ng pagbabago. No, kaya sabi mo kanina, hindi lang ibang relihiyon na mga kapatid natin, kahit mismong mga kapatid nating mga Kristiyano, mga Katoliko, iba sa kanila ay naguguluhan. Bakit ganito? No, parang ang gulo eh. Kung papanoorin sa mga videos, no, sa news, parang mm, ang gulo-gulo ng traslasyon. Parang nagsasakitan, nagsisigawan. Pero ito ay napakayaman sa kasaysayan, sa kultura at tradisyon. At totoo, yung sinabi ni Cardinal Tagle na kung hindi ka deboto, hindi mo mm. maiintindihan, no? Kailangan mo maging deboto para maintindihan mo yung debosyon na ito. Yun nga yung madalas natin sinasabi. Walang ibang makakaunawa sa sa kapwa deboto, kundi isang kapwa deboto rin. Pero bro, eto, madalas sinasabi ng iba, balyahan lang, guluhan daw. Napakagulo. Ano ba talaga yung nangyayari sa gitna ng prosesyon? Yan, Yung no, hindi magandang, nalalaman ng iba, kasi daming oh, mga haka-haka eh. totoo yan kapatid. Pero bago yan, no, isa-shoutout ko muna yung aking idol na historian, si Sige, Prof. go. Xiao Chua. No? Oh, Siya si ay Prof. isang Chua. Oh, siya ay isang protestante. Alam ko siya ay naging Mm, protestante. Pero napakaganda ng kanyang pag-aaral, ang kanyang experience sa traslasyon. No, kahit siya ay ibang pananampalataya, no, pero inaral niya ito at nakita niya yung kagandahan. At alam mo kapatid, doon sa prosesyon na ito, sabi ko nga mm, kanina, napakayaman ng kultura dahil mayroong sistema na akala ng mga tao napakagulo, no? mm, Dahil para siyang dagat, mayroon mga sinasabi, mayroon mga sinisigaw, pero napaka systematic ng mm, prosesyon na ito. Kasi sanay tayo sa mga Kastila, no? Na magkakandila tayo, no? Na tayo mm, magpoprosesyon, na nagro-rosaryo, mga eskapularyo, no? Ave, Ave, Ave Maria, mga ganyan, no? Pero mm, bakit ito kakaiba? No? Kakaiba na parang magulo. Pero ito na nga yung sistema. No? Yung prosesyon na ito na sinisimulan ng luneta, no? Nakasakay siya sa andas, tinatawag na andas. Tapos sa andas, mayroon siyang pingga. O ito yung mga terminolohiya. mm. Later on, i-explain natin mamaya Oo, na oo. doon sa prosesyon na ito, na akala nating magulo, yung mga deboto, sila-sila yung nagkakaintindihan dahil mayroon silang tinatawag natin, parang jargons ba tawag doon, Lengguwahe, no? oo eh. Jargon eh. Lingwahe Oo. ng deboto, no? Yung salya, yung pingga, Mm, yung mm. indayog. Kaya akala magulo, pero may timon, no? Yung timon, Oo. sila yung mga nasa gitna at nasa unahan ng lubid, Mm, no? mm. Akala kasi kala mo sa picture nag-aagawan, pero hindi, nagbibigayan 'yon, di ba? Mm, mm. Akala natin parang ako gusto ko makahawak, gusto ko makasampa, no? Pero hindi, no? Lahat na nandoroon ay nagtutulungan, nagbabayanihan. Kaya alam mo kapatid, yung maibahagi ko lang, pero later on baka kasama dito sa question mo, yung thesis ko, no? Mm, Na mm. yung yung ginagawa ng debosyon na ito ay makatutulong para mapalakas ang kulturang Pilipino, no? So sa Mhm. tingin natin, ganito lang yung ginagawa, pero may malalim pala itong kahulugan na kung siseryosohin ng mga deboto, sinasabi ko na talagang napakaayos maa-apply ito sa mga ordinaryong buhay bilang Katolikong Pilipino. Oh, bro, alam mo, natuwa ako doon sa sinabi ng iba na, alam mo yung feeling daw nila parang may iba kasi na hindi naman talaga practicing Catholic pero yung nakatuwa na kapag
kapag lumalapit daw sila sa Poong Nazareno, hindi naman daw sila madasalin, hindi naman daw sila aktibong Katoliko. Nararamdaman din nila parang nahihiya sila, naiiyak sila, o isari-saring klase ng emosyon. So, alam mo yun, parang ano tingin mo yung nagiging ano nila, yung nagiging bugso ng damdamin nila? Ba't kaya sila nagkakaganon? Ito, sorry wala to sa question pero kasi Ah, alam mo yung nadadala tayo minsan eh. Kasi nabanggit mo nga si katulad ni Professor Chua, no? ah, Bilib ako sa tao yan kasi nung time na ako'y nagtatrabaho din sa media, tanda ko yon, kasama siya ng mga journalist sa may San Sebastian, no? At doon kasi bago dumungaw ang Mahal na Birhen ng Del Carmen, Del Carmen. doon din siya nakaabang si Professor Chua. Talagang hanga ako sa kanyang angking katalinuhan. Pero kagaya nga nila, bakit sila nadadala? Tingin mo, ano yung nagbugso ng damdamin na bigla lumilitaw? Oh, siguro ang maibabahagi ko diyan kapatid no, yung katulad nung sinabi ko sa thesis kasi sa filosofiya, Mm, maaari nating mapaliwanag itong Nazareno phenomena, no? mm, Na sa theology, no? Maaaring sociology. Pero sa filosofiya, medyo mahirap. Pero mm, merong sinasabi rito ang isang philosopher na si Soren Kierkegaard, isa siyang existentialist. Isa mm, yung filosofiya ng karanasan ng tao, experience ng tao. Meron siyang filosofiya mhm, na tinatawag na religious experience at particularly na tinatawag na leap of faith, no? Kailangan mong lumundag, no, ng mm, pananampalataya, no, sa wikang mhm, Tagalog. Dahil lahat tayo, hangad natin, makamtan natin yung kasiyahan, makamtan natin yung kagustuhan natin sa buhay, pero oo, may mga pagkakataon na dadaan at dadaan tayo sa paghihirap, sa pagdurusa. At sinasabi ni Soren Kierkegaard, mabuti yun, no? Yung anxiety, ay, I'm sorry hindi to sa mm, psychology I mean, oo, yung bilang tao, no, minsan nakakaranas tayo ng hirap kasi kapag tayo nakakaranas ng hirap, nagkakaroon tayo ng realization. 'Di ba? Kasi kung masaya ka, makakapag-reflect ka ba? mhm, 'Di ba? Nasa kasiyahan ka, pero kapag ikay nakaranas ng hirap, magtatahimik ka eh. At sa katahimikan na ito na ikay nahihirapan sa buhay mo, masasabi mo na lang kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, masasabi mo, Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Ano bang mm, nangyayari sa mm, buhay ko? No? At ang kailangan dito, yung paglundag, yung leap of faith na tinatawag, na alam mo na mayroon pang mas mataas sa iyo na makatutulong. At yan yung mga mm, nararanasan ng mga deboto at kahit hindi deboto na basta na ano sila parang nakita nila yung imahe ng Jesus Nazareno na hirap, parang ito yung nararamdaman ko parang nakikiisa sa mm, akin si Kristo, no? Parang itong hirap na ito naramdaman din pala ng Diyos, no? So para kang yung nagtutulak sa iyo na pumapasok na yung emosyon, yung damdamin, no? Na later on magugulat ka na lang pananampalataya na pala ito. Kaya hindi natin pwedeng husgahan husgahan, oo, yung mga oo. deboto. Okay? Puro tato, no? Si shout out ulit dahil ko sila shout out, no? Si Ninong Chicken. Alam mo ba yun, Ay, kapatid, nako, yung oo, porbida? pinapanood ko yan. No? Oo, pinapanood ko si Ninong Tuwan-tuwa ako sa Chicken. grupo na yan. No, nakakatuwa yung grupo na yan. At mga deboto na yan, sinasabi maraming tato, mga parang mga adik, parang mga magugulo, pero nung pagsalang ko, tumulo ang luha ko. Pagsalang ko sa lubid nito, nagiiyakan yung mga lalaki, mga brusko, no? Na Mm, hindi mo makitaan na sila yung nanghihina. Sinasabi nila ron, habang nakapasan ng lubid, Panginoon ko, patawarin mo ako. Panginoon ko, yung anak ko may sakit. Panginoon ko, yung pamilya ko, talagang kikilabutan ka habang nakasalang, habang nagdarasal yung mga tao na ito. At hindi mo na sila ka-questionin dahil yun yung religious experience nila. mm. Kaya nga, alam mo, bro, alam mo, kahit ako din napapaisip din ako, napapatanong din ako. Kasi nung una, actually, kahit nung bata ako, nagtatanong na ako, bakit ganito? Bakit sila nagkakagulo? Pero nung time na minsan sinama ako ng mother ko, at that time kasi, bro, syempre, alam mo naman na medyo di na tayo ganun kabata.
Noong time na yon, sinama ako ng mother ko. Nagsisimula pa ang prosesyon kasi sa loob ng basilika eh. Naabutan ko pa yung panahon na yun. Tapos yung time na pabalik na ang senyor, hindi ko naiintindihan bakit nagkakagulo. Pero nandun yung nadala ako ng saya ng mga tao. At yung pagbukas nung pintuan ng simbahan, tapos nakita ko yung mukha ng senyor, hanggang ngayon nakatatak sa utak ko. Parang kikinikilabutan ka na hindi ko alam kung ano yung experience ko. Kaya, ba't ko huhusgahan yung mga tao na ito na kung sa kanila, para sa kanila, doon niya na nararamdaman yung Diyos eh. Di ba? Hindi mo naman Exactly. pwedeng husgahan. Kaya nga po, believe ako sa mga mamamasa natin dyan, no? Nabanggit mo nga, shoutout mo sa kay Ninong Chicken. Ewan ko kung mapapanood niya to, pero kasi believe din ako kasi karamihan, hinuhusgahan tayo, kasama na ako doon, tayo mga deboto na madudumi, mga parang mga brusko, parang walang Oh, pinag-aralan. Pero alam mo, naisip totoo. ko, bro, siguro kung ang Panginoon, no, kung si Kristo man ay physically, no, Mm. physically nandito, tingin ko hindi siya sama sa mga matatalino, sa mga may posisyon, hindi siya sama sa mga ganun tao eh. Kung babasahin mo yung Biblia, kasamahan ni Kristo yung mga taong ito, yung mga siguro yung mga may tato, yun yung sasamahan ni Kristo, di ba? Di ba? Totoo yan, kapatid. Kaya yung mga Kaya taong napakaganda. makasalanan. Mm, Oo, tama. Nabigla akong kinilabutan ngayon habang sinasabi mo yan. Kaya napakaganda ng tema na napili ng Basilika, Basilica. no? Ibig po naming makita si Jesus. Dahil masyado tayong nagiging traditional eh, di ba? Makita natin si Jesus. Ano ba yun? No? Baka mataas na uri ng pangunawa yung ibig nating maintindihan sa kontekstong ito. Pero ibig nating makita si Jesus sa ating kapwa, no? Mm. Sa ating kapwa. Napakaganda, no? Makikita mo ang Jesus Nazareno hindi lang doon sa andas, kundi doon nakikisalamuha ang Jesus Nakayapak Nazareno. din. Nakayapak Nakapayapak. Oo, din. di ba? Oo. Oh, to bro, tanong ko, practical na tayo sa gitna ng prosesyon. Ano ba yung mga gawain, o magbigay ka ng example ng mga steps o Okay. gawain kapag yung sinasabing sistema daw, sistema, doon Mm. sa loob ng prosesyon. Okay, no? Sinasabi nating sistema, hindi siya talaga magulo dahil nga may lingwahe ang mga deboto. Unang-una, yung salya. Sikat Oo, yan, no? biglang sumikat Salya, ngayon eh, salya. salya eh. Oo. Oo, Ngayon, ginamit pa ito ng PCNE, no? oo, Parang ngayon, salya ang salya. kanilang Oo. tema, no? So, sinasabi ng salya rito ay tulak, no? Pero Mm, hindi tulak na magtulakan tayo, maggulo oo. tayo, no? Kundi salya, kung halimbawa, kung ang Nazareno ay nakahinto, at tatama siya sa kaliwa, no? So ang mga nasa kaliwa, may sisigaw diyan, salya sa pakanan. So ipupush nila yung andas at yung wave ng tao, yung alon ng dagat ng tao pakanan, no? So hindi sila walang sasalubong dahil may sinasabi rito na salya sa kanan, salya sa kaliwa, salya sa harap, salya sa likod, nang Mm. sa gayon hindi magkapitpitan, hindi magkaipitan. Kaya sa picture, sa video, parang siksikan eh, no? Ikaw, kapatid, nakasalang ka na dahil deboto ka. Ang luwag, di ba? Napakaluwag. Akala lang natin, Napakaluwag. kasi may movement eh. Mm. Kaya akala siksikan, no? Napakaluwag, nagkakaintindihan yung mga tao. Salya. Pangalawa, tukod. Ito yung mga nasa gilid, no? Dahil para maiwasan ang disgrasya, o kita mo, bayanihan ito eh. Para maiwasan ang disgrasya, mayroong mga nasa gilid na nasa gutter, sumisigaw yan. Kapatid, tukod. Bakit? Bangketa na. Maaaring Mm. magka-stampede. So Mm. tukod, steady ka lang. Kapag Mm. sumalpok sa iyo yung tao, steady lang, tukod lang tayo, Mm. no? Mm. Tukod lang, no? Pangalawa, bakit? Dahil kailangan nilang sumunod sa agos. Mm. Parang Mm. tubig, no? Hindi sila Dahil kung nagtutulakan hindi, eh. hindi nagtutulakan. Sunod ka lang sa Sa agos. May mga Agos. nakatukod yan. Kapatid, baka madisgrasya tayo. Gutter na ito. Bangketa na ito. Ay, Bangketa, nung time, bangketa. May bangketa. hisigaw na Bang bangketa. Oo, bangketa, bangketa. Sunod sa agos. O, susunod lang lahat sa agos yan. Walang nasasaktan, walang nahihirapan, no? Ang sumunod dyan ay yung 8. Ito, Ayun, alam mo, natutuwa lahat ng mga mamamasa pag oo, nag-8. kapag 8 na. Pero naka-experience kasi ako,
bata ako, nakasalang na kagad ako sa Arlegui, ang una kong salang eh. Nung Isa sa araw mga ano kasi, yun, mga masisikip pa. Papuntang oo, yan ang fraternal. una kong salang. Oo. Oo, papasok ng fraternal. Kapag nag-8, ngayon, yung ibang mga bago, kaya maganda may formation. Natutuwa ako, dapat may formation talaga ang mga ihos eh. Para sa mga deboto. Kapag nag-8, yung ibang deboto ngayon, takot na takot. Kasi parang spaghetti, Hindi di dapat ba? nilalayuan yun. Hindi nilalayuan yun, iaangat lang yung lubid. Dahil para siyang, minsan nauuna yung andas kaysa sa lubid, so maiipon siya, para siyang spaghetti, nag-8 yung lubid. Mm. So iaangat lang yon. Tapos yung mga taga-timon sila yung taga-ayos ng lubid. Sila yung umahatak para umunat, no? So wala talaga, walang hindi yun nag-aagawan, no? Kundi 8 o iaangat lang ang lubid para umunat. Pangalawa, may tinatawag na pingga. Ito yung dalawang kahoy na mahaba Mm. sa harap at likod ng andas. Kaya lang ngayon, bago yung andas, nasa harap lang yung pingga. Walang pingga sa likod, no? At ito Mm. ay bakal. Dati kahoy, no? Ngayon ay bakal na nasa unahan ng andas. Yung pingga na yan, masarap sumalang dyan. Bakit? Dahil hindi siya katulad ng lubid na gumagalaw. Steady lang. Kaya taimtim kang makakadasal. Tapos yung ibang mga gustong sumampa, pero ngayon ipinagbabawal na, sasampahan ka sa balikat, no? Tutulungan mo silang makahalik doon sa puon. Tinatawag yan na pingga. At pag sinabing indayog, yan termino Mm. na yan, habang nakasalang ka sa lubid, no? Kapag ka humihinto, ito yung nakakakilabot na part. Alam ko na experience mo rin to. Mm. Parang ang tagal umandar ng Nazareno. Oo. Anong sisigaw? Si kakanta yan. Ng ama namin. Amanami. Oo. No? So, tapos habang kumakanta, indayog, sinasayaw yung lubid. No? At pagsayaw ng lubid, isa, dalawa, tatlo, sabay-sabay na Salya. hata. Yung may Salya! salya. Oo, Alam yan mo, yun. Brad, kasi Sisigaw ito, yun. maisingit ko lang, no? Kaya natin po Ah, pinag-uusapan para in a way din, maipagpatuloy sana yung ganitong klase ng sistema. Alam mo, meron din ako isang kasama, no, na kaklase ko nung high school. Since din sumasalang din. Tapos nitong nakaraang translation, tinanong ko siya, bro, ano, nakapunta ka ba? Kasi ano siya ngayon nagtatrabaho na siya sa Qatar ata. Pero nandito siya mhm. November hanggang nitong Enero. Sabi niya, ay hindi ko na rin ano bro hindi na rin ako nakasalang tapos kasama daw niya misis niya pero nagpunta siya ng traslasyon tapos sa sinabi niya sa akin madami na ring bata sabi niya Hmm. marami ng bata tapos sabi parang ang naging punot dulo din namin parang ibigay na rin natin sa mga susunod din na henerasyon dahil hindi na rin tayo bumabata at alam mo yon ang kagandahan kasi may sistema eh. Yung sinasabi nung mga iba dyan na parang balyahan lang. Ako, susuugan ko yung mga sinasabi ni Brother Jericho, mga ka-clickers, no? Isa yung sinasabi nating pag-otso ng lubid na hindi dapat kinatatakutan eh. Kasi, in fact, pag nag-otso ang lubid, dapat lahat kayo sumalang. Dahil pag Hmm. sumalang, mas lalong walang madidisgrasya pag sumalang ka agad, 'di ba? Hmm. At saka ang nakakatuwa diyan, no, 'di ba? Dalawang lubid 'yan. Yung mga nakasalang nasa gilid. Pero sa gitna ng dalawang lubid, may mga nakaalalay din doon, 'di ba? Hmm. Hindi Totoo. naiintindihan ng mga hindi naman mamamasan kaya ang tingin nila nagkakagulo lang. At saka in fairness bro kahit sinong tawagin mo diyan, kapatid ang tawag sa'yo. Kapatid. Kahit Actually, di mo nagkaroon na kilala. nga ng bagong version, di ba? Naging cup Cup na. na, Cup, cup na. cup. Cup na. Pero Oo, dati kapatid. kapatid. Oo nga, alam mo, para akong nakaramdam na, naku, matanda na ba ako? Kasi lahat Oo. sila cup noon, nasa loob ako ng lubid. Kasi yung mga veteranong mamamasan, mga nasa gitna pumapesto na yung mga Oo. veteranong mamamasan. Dahil sila na yung nag-aayos eh. Dahil nga maraming bata. Pero nasa, cup, salya, cup, lalabas ako. No, cup, Hmm. ganyan. Sabi ko, Diyos ko, parang ako na lang ata tumatawag ng kapatid ah. Yung mga matatanda, tas ako, naku, ano ba ito? No, pero yun nga, idagdag ko lang yun, no, na yung taas kamay. Kung gusto mong O lumabas, lumabas. pag tinaas mo ang kamay mo, parang Moises, parang hinahati ang dagat. Di ba? Totoo Hmm. yan eh. Angat ka, hahawi ang tao, makakalabas ka ng ligtas. At saka Pero po, bakit ba
kapatid, no, napansin natin, sinasabi wala tayong major injury, accident, salamat sa Diyos. Pero Hmm. bakit mayroong mga nahihimatay, na mga nasusugatan? Of course, no, hindi naman natin maiiwasan. Meron kasi ibang mga kababaihan na sumasali, no, dahil siguro malaki yung kanilang debosyon at pangangailangan sa Panginoon, no, kaya kahit sila gusto na rin nila. Kaya may mga ganoon na hindi naman natin kayang iwasan dahil masikip, mahirap huminga, totoo naman Tsaka 'yon, mainit ho. no? Mainit ang Kasi panahon, alam nyo, no? kahit hindi naman siksikan kahit naman pumunta ka sa isang mall, basta, o Divisoria na lang. Pumunta ka Oo, sa Divisoria, try mo pumunta ng Divisoria kapag Pasko, tapos sobrang init, mahihimatay ka talaga. Minsan talaga. tama. Kaya nga bro, na ano din natin, madagdag ko lang. Kaya nga tuwing traslasyon, kung papansin nyo, basa. May time Oo, kasi na ang mga mamamasan humihingi ng tubig. oo. Tubig, either pang inom o basain nyo yung kami. Basain sila. Kasi kailangan po mabasa yung katawan ng isang mamamasa para parang lumamig, 'di ba? Parang Lumamig. pumasok yung ewan kung may scientific base ba 'yun. Oo. Mahanginan sila. Kaya Kaya maganda, no? Yung BFP ngayon, nagmi-misting na sila. Misting ba yung dapat, tawag oo. doon? No? Nako, Talagang nagpapasalamat po kami. Alam sa niyo po, sa mga hindi po BFP. nakakaintindi, no? Ito po, lalo-lalo po kung mapapanood po ito ng mga iba pong mga tao. Kapag sakali po na kayo'y makadalo ng transaksyon, hindi naman po kayo mamamasan, pwede po siguro mabasa po ang mga nakasalang ng tubig lalo na kapag mainit. Kasi malaking tulong po ang pagbibigay ninyo ng tubig sa mga mamamasan. Ito, bro. Ito. Na alala ko one time siguro, wait, ilang years ago. Kasi syempre hindi naman lahat dyan Katoliko eh. Hindi lahat Hmm. Katoliko. Natutuwa ako na bakit may ibang relihiyon dyan, ibang pangkating relihiyon. Hindi na ako mababanggit. Pero isa, Hmm. sabihin ko, Muslim, isa. May isang kapatid na Muslim, nagbibigay ng libreng tubig. Totoo Hindi yan. Oo. naniniwala sa Nazareno yung mga yun. Pero bilang pakikipagkapwa-tao, nagbibigay sila ng libreng tubig At para sa kapayapaan, para sa no? kapayapaan. Meron namang isa, ah, alam natin yung kanilang pinuno, sumalangit nawa ang kanilang pinuno, no? Ang kanilang pinuno talagang tinutulig sa rin ang Nazareno. Pero nung time na natatanaw 2020 at 2019, sa labas ng kanilang kanilang ano ba sabihin ko, building ba yon or what? Meron Oo. silang mga ready medic. Hmm. Nagbibigay ng medical care. So, in a way, Oo. parang pakikipagkapatao, maraming salamat pa rin, no? Kaya, Hmm. alam nyo, ah ito yung hindi maintindihan ng tao. Pero kasi kapag naranasan mo yung debosyon, kahit ikaw, hindi mo rin maintindihan bakit ganun na lang yung debosyon mo. Totoo. Diba, Kap? Totoo yan. Kaya, Actually, kapatid, walang nangyari sa akin na nakainom ako ng tubig na galing sa Muslim. Sa mga kapatid net, nating Muslim. ay, Totoo maraming yun, maraming no? salamat po. Pero hindi ngayong taon, nung mga Mm. nakaraan, no, na sumasalang ako, nakainom ako ng tubig. Sabi ko, syempre, yung isip ng tao, naku, galing sa ano to, baka ganito yan, di ba? Ay, Pero hindi. hindi, Oo. makikita mo yung talagang nakangiti, no? At wala naman, di sumakit ang tiyan ko. Talagang napaka buti, malasakit ng mga kapatid natin na Muslim na nandiyan dyan sa Quiapo area. Nako. At bro, alam mo, maraming maganda pong pag-usapan talaga natin to. Pero ito, isa-isahin po natin, no, sa mabilisang mga tawag ito, pagtatanong. I-clear lang natin kung ano yung iba pang mga lengguwahe na ginagamit ng mga mamamasan. Nasabi mo na kung ano ibig sabihin ng salya, ng tukod, ocho, Ocho, 'di ba? Yung pingga, pingga, ito pingdayog, yung malapit sa ano, malapit sa tanda, taandas. Minsan, ah, pag sinabing central, ito naman yung mga miyembro ng ihos. miyembro ng IHOS. Ihos sa Ngayon, mas na-organize na sila, no? may Mas Spartan na nga napakaganda. ngayon, may Spartan Oo, na, 'di ba? Ngayon, pag sinabi oo. namang salang, ito yung Ikaw sasalang ay ka sa papasa, no? Sasalang ka sa papasan sa lubid. Oo, papasan ka. lubid. Ayan. So, indayog, alam mo, ito yung maganda. Minsan, ito yung indayog na nakapasan ka, no? Nakasalang ka sa lubid, tapos inuuga ka. Para ka sumasaya. Oo, yan, At oo. hindi po ginugulo yon. Importante yun kasi nakakatulong din yun para makahinga yung mga nakapasan.
'di ba? Kasi Yes. nakakapasok yung hangin. Nako, Oh. Brother Jericho, eto, pasimula pa lang tong tungkol sa Nazareno. Ang dami nating natutunan at nilinaw kung ano ba yung nangyayari. So kung papasin ninyo mga clickers, hindi talaga masabing gulo eh. Naalala ko, sinabi po sa akin ng misis ko, pinakita ko sa kanya yung isang video. Sabi ko sa kanya, kapatid, ang luwag oh. Nagulat yung misis ko, sabi ni misis ko, anong maluwag dyan? Sabi ko, hindi kasi sa isang mamamasan, pag nakita ko nag-o-8 at may espasyo dun sa sa lubid, maluwag yun. Kasi Oo. minsan siya pagbibigyan ka talaga eh. Lumapit ka lang sa sa lubid, sabihin mo, kapatid, sasal lang ako. Tutulungan ka Oo. nila. Tutulungan ka nila. Kung gusto mo Totoo, lumabas, totoo. taas ka ng kamay, makakawala ka rin. So, Makakawala ka. Totoo. marami pong sistema na hindi na po may masabi natin deboto na mismo yung talagang nag-aayos. Hindi po naintindihan ng iba dahil hindi naman sila deboto. Kaya nga po, Brother Jericho, meron na akong hinandang Bible verse ngayon eh. Actually, passages ngayon. Ano yung babasahin natin ngayon, brother? Ang ating Bible verse sa ating ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 5 verse 26 to 33. At ito ang ating mababasa. May isang babae roon na 12 taon nang dinurugo. Siya ay lubhang naghirap sa maraming manggagamot na tumingin sa kanya. Nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit ni Jesus. Iniisip niya, kung mahipo ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. Kaagad ding nalaman ni Jesus ang kanyang sarili na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Pagbaling niya sa karamihan, nagtanong siya, sinong humipo sa aking damit? Ang babae ay natatakot at nanginginig sa pagkakaalam na nangyari sa kanya. Siya ay lumapit at nagpatira pa sa harap ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Galing. Alam mo, talagang very symbolical kasi yung verse na yun, yung passage na yun, no? Yung may sakit ka, hindi naman sinasabi doon na yung babae may mataas na degree sa theology. Hindi naman sinasabing siya yung may antas sa lipunan, katayuan sa lipunan. May sarili siyang pananampalataya no? Siksikan tao, naipagsiksikan siya, humawak lang doon sa damit. At yung sinabi niya, mahawakan ko lang itong damit na to, gagaling ako. At hindi po katakataka na ngayon ang mga tao may ganun pa rin pananampalataya na makita lang niya kahit ito ay rebulto. Basta ito ay imahe na associated sa Senyor, tingin nila gagaling siya at hindi po natin dapat kahusgahan yon. Kaya nga po, mga clickers, atin pong paalala, wag lang like ng like, wag lang share ng share dahil sa gitna ng dilim, ano tayo, Brother Jericho? Always click the like. Yun, maraming salamat po sa lahat mga kapatid at syempre po, Viva Senyor Nazareno. Viva!